Inagaw ng mikropono ang isang kongresista bago matapos ang deliberasyon ng Kamara kagabi sa pondo ng Department of Health. Sa pagpasa naman ng 2025 national budget, may iniwang babala. Si House Speaker Martin Romualdez laban sa anyay alagad ng kadiliman at kasamaan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Speaker. Bago matapos ang deliberasyon sa budget ng Department of Health, bahagya pang nagkatensyon nang biglang agawin ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang mikropono kay Northern Samar Representative Paul Daza. Gusto pa sanang magtanong ni Lee tungkol sa pondo ng DOH na huling tinalakay sa plenaryo kagabi. Pero hindi siya nakasingit matapos sigundahan ni Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin ang motion ng minorya na tapusin na ang interpelasyon. We join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpellation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair hears none. Let me question the interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Session suspended. Si Congressman Lee ang isa sa mga kumwestiyon sa kakulangan ng coverage ng PhilHealth sa ilang medical procedure sa kasagsagan ng budget hearing. Pero sa huli, hindi na rin siya nakapagsalita at naipasa rin ang 2025 budget ng DOH. Nangyari ito bago aprubahan ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. House Bill number 10800, the General Appropriations Bill for fiscal year 2025 is hereby approved on third and final reading. Congratulations. Sa pagtatapos ng plenary debates, may iniwan ding mensahe si House Speaker Martin Romualdez. Walang puwang ang mga kriminal sa ating lipunan. Hindi natin papayaran na maghari ang mga Panginoon at alagad ng kadiliman at kasamaan sa ating bansa. Ngayon, ang Senado naman ang susunod na bubusisi at magpapasa ng bersyon nila ng national budget. Pagkatapos, pag-iisahin ang bersyon ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee. Saka ito pipirmahan ng Pangulo para tuluyang maging batas ang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.